everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Miss International Queen 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. So ito na nga, grabe, naloka talaga ako sa Miss International Queen 2024. Yun yung reaction ko. Naloloka ako, charot. Paano naman kasi, talagang unpredictable talaga yung kanilang resulta. Ang hirap ha, in fairness. So yon, so punta muna tayo guys sa production nila. Alam nyo guys, sa totoo lang, yung production nila ngayon, sobrang simple lang. Kung ikukumpara mo nung nakaraan taon. Nung nakaraan taon kasi grabe, pasabog talaga. Kahit kay Pusha, grabe ang eksena. Ngayong taon na to, parang wala, simple lang. Hindi ganun kabongga, hindi ganun kakabog. Tapos, parang hindi siya nag-level up, ganon. At kung pag-uusapan naman natin yung lightings, yung stage, syempre ganun pa rin, isa lang naman yung stage nung nakaraan taon sa kayo ngayon. Saka parang feeling ko hindi na nila bababago yung stage. Ganyan talaga yon. Kaya lang, tawag dito, parang very international yung kanilang entablado ngayon, no? Sobrang parang sweet kita natin, hindi ba katulad nung nakaraan taon na parang very Miss Universe yung dating. Siguro dahil una, low budget, ganon. Dahil siguro gusto nila simple lang. Tapos wala ding masyadong, walang show yung Reigning Queen. Lumabas na siya nung farewell walk na. Hindi katulad nung kay Pusha noon na talagang grabe ang eksena ni Pusha. Opening and tawag dito, may pa siya, pa farewell talaga na bonggang-bongga, yung damitan, di ba? So yon, so medyo yung comparison nila talagang parang downgrade yun this year. Pagdating sa mga kandidata, parang ramdam ko na mas matindi yung labanan nung nakaraan taon, more than this year, sa totoo lang. Kaya lang dito, syempre gusto natin si Miss Philippines dahil nakita naman natin yung performance niya. Kaya parang nandoon na kinakabahan ka. At sa top 12, naloka ako sa top 12. Yung resulta ng top 12, grabe. So, may mga na El Tocuyo ng bonggang-bongga. Isa na dyan si Indonesia. El Tocuyo talaga siya. At saka, syempre, si Miss Malaysia. Inaasahan ko si Malaysia papasok sa semifinals. Kaya lang, wala siya dito. At si Miss India, wala din. Tapos, sino pa ba? Pagdating naman kay na-surprise ako kay Brazil, nakapasok sa top 12, di ba? Surprising talaga si Brazil, nakakaloka. Kung iisipin mo, si Indonesia saka si Malaysia, kung tutuusin, pwedeng pumasok sa sa semifinals, pero kinambog sila ni Brazil, di ba? Actually, si Brazil sa personal, pag tinignan mo siya, hindi naman ganun ang cute ng mukha. Tapos, ayun nga lang, talagang barako maglakad. Nakakaloka. But, pag tinignan mo yung mukha niya, grabe, panalo, ang ganda. Maraming magagandang kandidata sa personal, katulad na lang ni Miss Vietnam. Pag nakita mo siya sa personal, oh my God, maluloko ko sa beauty niya. Alam mo, yun nilapitan ko siya yung after ng Coronation Night. Grabe, naloka ako sa ganda niya. Ang ganda niya, babae. Talagang quality, star quality meron siya. Si Peru, dark horse, no? Nanloka din ako sa kanya. Actually, maganda siya sa personal. Yung nilapitan ko din siya. Hindi naman nalalayo yung ganda niya doon kay Miss Vietnam kasi babaihan dito si Peru. Ang liit lang ng mukha. Tapos si Miss Philippines, syempre nabigyan ako ng pagkakataon na makalapit sa kanya ng bonggang-bongga. Parang pure words ba yung beauty niya na matangkad. So yon, nakakaloka, babaeng-babae din. Kaya lang, parang mas maganda si Vietnam talaga sa personal. So yon. At si USA,
Actually, hindi ko na siya nakita after ng top 12 eh. So, yon hindi ko na siya nakita kasi parang after ng coronation night, nawala na siya. At sino pa ba yung mga pumasok? Si Mexico. Pumasok si Mexico. Eto din si Mexico. Gusto ko din yun. Natuwa din ako sa kapag pasok ni Mexico. Talagang panalo. Pero mas panalo ang ganap ni Thailand ngayong coronation night. Talagang in-overpower niya talaga yung mga front runner na nakakaloka ka na ay naasahan mo yung mga front runner. Sila yung kakabog ng bonggang-bongga. Pero si Thailand ay talaga namang masasabi ko ay winner sa kasi Peru. Ayan. Pagdating sa top 6, performance ng evening gown sa top 12, panalo ba? Oo, panalo. Gusto ko yung gown ni Miss Philippines, yung red. Ang ganda-ganda-ganda niya doon. Pero siguro mas maganda din yung kung sinuot niya yung gown niyang color green. Pinagpalit niya. Ito yung ginamit niya nung prelim. Tapos yung green yung ginamit niya ng coronation night. Parang feeling ko bongga pa din. At pagdating naman sa eksena ni Vietnam, medyo naloka ako. Kasi nung coronation night, parang mas nag-less yung yung beauty ng gown niya. Kasi parang hindi ko gusto yung gown ni Miss Vietnam. Ang lakas makadibu, ganon. Tapos, mas maganda yung ginamit niya nung preliminary competition. Kanina pa ba? Si USA. Si USA, maganda yung ganap ni USA, in fairness. Pero sa kanilang lahat, ewan ko kung sino yung nagustuhan yung gown na bukod kay Miss Philippines, nagustuhan ko talaga si Venezuela. Ang ganda-ganda-ganda ng gown niya sa personal. Kapag tinignan mo siya, maloloka ka. Para siyang supermodel talaga or Miss International. Ganon! Ganon siya kaganda. Tapos, pagdating sa top 6, medyo kinabahan ako dyan. Kasi ang higpit. Ako, naniniwala naman ako papasok si Philippines sa top 6. Pero, syempre, hindi natin alam yung laro kasi medyo nababago-bago. So, sa top 6 sa mga pumasok ay si Thailand. Syempre, si Thailand, hindi mo naman talaga na matatanggihan din. Kasi ang ganda din pala nito sa personal. Naloka ako sa beauty na meron siya. Pagkatapos, syempre, panalo din si USA. Pumasok din sa top 6. Syempre, si Vietnam, si Philippines, si Peru talaga naloka ako. Surprising talaga yung pagkakaano talaga laro dito ni Peru. Pagkatapos, sino pa ba? May isa pa ako nakalimutan. Philippines, Thailand, si Peru, si Vietnam. Ayun, si Vietnam talaga medyo palaban talaga siya. So, yon. Pagdating sa Q&A sa top 6, eto naloka ako kasi sobrang dito talaga nagkalabasan talaga ng galing. Ang ganda ng sagot ni Miss Peru. Simple pero panalo. Yun doon pa lang sa sa first round ng Q&A. Grabe, ang panalo talaga ng sagot niya. Tapos, gusto ko din si Philippines. In fairness kay Philippines, simple lang pero klaro, malinis. Sobrang winner din yung kanyang Q&A answer. Tapos, si Vietnam, sa totoo lang, medyo hindi ko naiintindihan kasi yung sinasabi niya kasi hindi naman siya nag-English. But magaling yung interpreter niya magpaliwanag doon sa sinabi ni Miss Vietnam. Pero kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung totoong sinabi ni Miss Vietnam, di ba? So medyo yung interpreter, winner yung interpreter ni Miss Vietnam kasi magaling mag-deliver ng sinasabi at magaling ipaliwanag. So ayun yung advantage ng may interpreter ka kasi kung magaling yung interpreter mo, mas mapapaliwanag niya yung sinabi mo ng mas malalim, mas bongga. Ganon. Kaya palakpakan yung mga tao. Pero parang ang sumagot talaga doon yung interpreter. Kasi kung iisipin mo, parang ano ba talaga yung sinasabi ni Vietnam? Kasi parang yung tunog ng sounds na kanyang sinasabi, medyo ano ba to? Totoo ba to? Ganon. Tapos,
yung interpreter talaga yung magaling magaling magpaliwanag, kaya sobrang winner na din yung sagutan niya. Pagkatapos, pagdating naman sa kay Philippines, okay, simple, pero parang feeling ko hinabol talaga ni Philippines doon yung 30 seconds Ganon. Hindi siya yung masyadong mapaliwanag, straightforward kung paano niya sinagot. Si USA, magaling din si USA. Kaya lang, ayun nga sinasabi ko na medyo may pagka, na siya, overconfident na siya. At feeling niya siya talaga yung mananalo. So, yung sagot niya, gusto ko din yung sagot ni USA. In fairness kay USA, ang ganda nung tapon ng kanyang delivery pagdating dun sa dulo, di ba? Yung parang kahit anong mangyari, I'm always be shy. Ganon. I always, parang mag-shine at mag-shine pa din siya. Pero ang ganda, si Philippines sobrang totoo din yung sinasabi niya. Ganda din ang paliwanag niya doon sa top 6 sa sagot niya. So, talagang nagkatalo-talo dito yung Q&A kung sino yung closer sa sa pinakamalapit talaga na alam mo yun yung sagot niya dun sa question. And pagdating sa top 3, syempre naloka tayo sa resulta. Alam mo, sa totoo lang, ako para sa akin, dapat nasa top 3 si Philippines. Ang ganda naman kasi ng sagot ni Philippines. Kaya lang, siguro hindi niya talaga na-impress yung judges na parang ibigay siya doon sa top 3, di ba? Kasi kung tutuusin, inspiring yung sagot niya. Gusto ko yung paliwanag niya. Ganda. So, yon. Pagdating ng top 3, nagulat ako talaga si Thailand. Paano naman kasi si Thailand umariba din naman talaga sa Q&A. At, ayun, pumasok si Thailand, si Vietnam, at saka si Peru, di ba? Surprising yung resulta. Ang inaasahan mo, ang papasok ay si Miss Vietnam, Philippines, and USA. Pero nagulat ako, wala talaga si USA, nilaglag nila. Ang tingin ko naman dito, kasi wala namang mali doon sa sagot ni USA, wala din ang mali sa sagot ni Miss Philippines. Kung tutuusin nga, maganda din ang sagot ni Philippines sa ni USA. Kaya lang, siguro hindi na talaga nila pinarating sa dulo ng competition kasi baka manalo pa, di ba? Ang hirap din naman kasi na ng posisyon ng mga organization kasi talagang lumalabas talaga na business ang budget. Ganon. So, feeling ko, hindi na nila pinasok kasi sobrang may iniingatan na silang kandidata na wag malaglag. Sa totoo lang, para sa akin kung hindi nag-interpreter si Vietnam, feeling ko laglag yan sa Q&A. Feeling ko hindi na siya makakarating dyan sa top 3. So, yon. Kaya, galing talaga yung interpreter niya. Ayun yung nagpanalo sa kanya para makarating siya dyan sa posisyon na yan. So, pagdating sa Q&A sa top 3, ito talaga, si Thailand umariba ng bonggang-bongga. Ganda ng answer ni Thailand. Sobrang winner talaga. At pagdating naman kay Vietnam, ganoon na naman. So parang feeling ko yung sagot ni Vietnam, ang nagpapaganda talaga yung interpreter niya. So kakaloka, pwedeng madaya, di ba, kung iisipin mo. At si Peru, sobrang simple pero grabe yung pagiging authentic. Tapos, simple pero tumbok niya. Hindi masyado nagpaligoy-ligoy. Ang ganda ng sagot ni Peru, in fairness. So, sabi ko nga, ang lakas ng laban dito ni Peru. Ganon. Sobrang genuine yung sagot niya. Kaya, parang feeling ko, si Peru talaga yung nakakuha ng simpatya sa mga judges. Kasi genuine yung sagutan. Hindi ba katulad nung kay Vietnam na parang scripted. Plus, closer to the crown talaga si Thailand talaga. Kasi sa totoo lang, kung dadaanin natin sa Q&A,
ang panalo dito ay si Miss Thailand. Kaya lang, genuine kasi yung sagot talaga ni Miss Peru. Kaya si Peru talaga yung nanalo. So, yon. Kaya ang ending, naloka talaga ako sa kanila ng bonggang-bongga. Naloka ako dun sa resulta. Binasag nila yung mga prediction talaga na si Vietnam, si Philippines, at saka si USA ang possible na maiwan sa top 3. Binasag nila yan. At naging second runner-up lang si Miss Vietnam na inaasahan ng lahat. Si Vietnam na ang mananalo. Kaya naloka talaga yung lahat. Tapos, si USA at saka si Peru ang naglas. Si USA at saka si Philippines, ayun, medyo nakakalungkot kasi hindi na sila pumasok sa semifinals. Tapos yung nag-last two standing si Peru at saka si Thailand na hindi talaga inaasahan ng lahat. Sobrang nakakaloka. But si Peru, in fairness, deserve niya yung corona. Kaya okay lang yon. Maganda talaga yung sagot niya at maganda yung performance niya yung gabing yon. Tapos may mga eksena din na si Philippines at saka si Peru sobrang close nila kasi talagang naghahawakan pa sila ng kamay. At pagdating dito sa pagiging title, I think yes, okay lang na ganyan yung naging resulta kasi feeling ko wala naman din tayo magagawa kasi syempre business pa din to, di ba? At the end of the story. Kaya lang, ang nakita ko dito, parang hindi talaga nila ipapanalo yung Asia kasi parang kakapanalo lang nung 2022 Asia tapos Europe nung nakaraang taon. Tapos ngayon, binalik nila na sa Latin America para siguro sa promotion, sa business ng Miss International Queen. So, parang feeling ko, umiikot talaga ang corona sa biennial. Sabi ko nga, kung nandyan pa yan sa kung meron dyan sa Africa, sa susunod na taon, baka African Beauty ang ipanalo nila. Diba? So, yon. Kaya naloka lang ako. Ang ending, talagang wala tayong magagawa kasi syempre, pinili na talaga nila yung the best. In fairness naman sa personal, maganda si Miss Peru, babaihan din yung itsura. Talagang yung nakita ko sa kanya yung pagiging, taga Peru talaga siya. Kasi sobrang, alam mo yon yung parang Pinay na Latinas, ganun yung beauty niya. Natuwa ako sa pagkakapasok ni Japan, pagkakapasok ni USA at saka ni Philippines dito kasi pinatunayan nila na magaling talaga ang mga Pilipina pagdating sa beauty pageant. At dito, napatunayan nila kung gaano kalakas ang Pilipinas. Ayun nga lang, medyo nakakalungkot kasi hindi nanalo yung si USA, hindi sila nanalo. Pero okay naman kasi good job naman talaga yung ipinakita nilang performance dito, di ba? So, yon. So, syempre, pageant to, business to, ganyan ang magiging resulta. Kaya yung reaction ko, naloka ako ng bonggang-bongga. But syempre, congratulations sa bagong Miss International Queen na si Catalina Marzano. And talagang deserve naman niya ang corona. Wala naman akong masabi. Wala naman dayaan na naganap. Talagang pinakita niya talaga na yung performance niya from the start until end ay winner. So yon, dark horse candidates ang nanalong Miss International Queens. So hindi mo inaasahan at magugulat ka talaga. So, yung ina-expect ng lahat na si Vietnam ay nauwi sa second runner-up at first runner-up naman si Thailand. Kasi Thailand din, dark horse din talaga. Yung kumbaga si Thailand, hindi mo inaasahan na makakarating ng top 3 pero nakarating siya, di ba? So, yon. Kaya ang reaction ko dito sa pageant ay naloka ako ng bonggang-bongga. Kayo ba guys? Naloka din ba kayo? So, yan. So, please comment below kung ano naman ang reaction mo dito sa naganap na Miss International Queen for 2024. Satisfied ka ba sa resulta o nagulat ka din? So, yon. Ako, pagdating kay Philippines, tama lang, okay lang, wala namang problema. Kasi alam naman natin na inilaban naman niya talaga yung makakaya niya. And then, medyo naging mahigpit lang din talaga yung labanan ng mga girls. Diba?
So, yon kayo guys, ano guys ang reaction ninyo? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo at reaction mo dito sa naganap na Miss International Queen for 2024. So, yon. Syempre guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.